Genesis chapter 48. Binles ni Jacob sina Ephraim at Manasseh. Dumating ang panahon, may nagsabi kay Joseph na may sakit ang tatay niya. Kaya dumalaw siya kasama ang dalawa niyang anak na sina Manasseh at Ephraim. Nung malaman ni Jacob na dumating si Joseph, pinilit niyang bumangon at umupo sa kama. Tapos, sinabi ni Jacob kay Joseph, "Nung nasa Luz ako, doon sa Kanaan, nagpakita sa akin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At binles niya ako. Sabi niya sa akin, pararamihin ko ang lahi mo at gagawin ko silang malaking bansa. Ibibigay ko sa kanila ang lugar na ito at magiging kanila ito forever." Sabi pa ni Jacob, "Joseph, sa akin mo ibibilang yung dalawa mong anak na pinanganak dito sa Egypt bago ako dumating. Kagaya ni Reuben at Simeon, anak ko rin sina Ephraim at Manasseh. Pero yung mga susunod mo pang anak, sa'yo talaga sila. At sina Ephraim at Manasseh ang magbibigay ng mana sa kanila. Ginagawa ko ito para sa nanay mong si Rachel. Nung pabalik ako galing sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Ephrath. At sobrang lungkot ko noon. Doon ko siya nilibing sa tabi ng daan pa Ephrath. Ito yung tinatawag na Bethlehem ngayon." Nung makita ni Jacob ang mga anak ni Joseph, tinanong niya, "Sino mga ito?" Sumagot si Joseph, "Mga anak ko po. Sila yung binigay sa akin ng Diyos dito sa Egypt." Sabi ni Jacob, "Hilapit mo sila sa akin para mabless ko sila." Matanda na nun si Jacob kaya malabo na ang mata niya. Nilapit nga sa kanya ni Joseph ang mga bata. Tapos, niyakap sila ni Jacob at kinis. Sabi niya kay Joseph, "Akala ko, hindi na kita makikita. Pero hinayaan ngayon ng Diyos na makita kita. Pati ang mga anak mo." Kinuha ni Joseph ang mga bata na nakakalong sa lolo nila. Tapos, yumuko siya sa harap ni Jacob. Nilagay ni Joseph si Ephraim sa kaliwa ni Jacob at sa kanan naman si Manasseh. Pero pinag-cross ni Jacob ang mga kamay niya. Pinatong niya yung kanang kamay niya sa ulo ng mas bata na si Ephraim. Tapos yung kaliwang kamay naman sa ulo ng panganay na si Manasseh. Tapos binles niya sila. "Ibless sana kayo ng Diyos na pinaglingkuran ng mga tatay kong sila Abraham at Isaac. Ang Diyos na nag-guide sa akin noon hanggang ngayon. Ibless sana kayo ng anghel na nagligtas sa akin. Dahil sa inyo, maaalala ang pangalan ko, pati yung mga tatay kong sina Abraham at Isaac. Magkaroon sana kayo ng maraming anak." Nung nakita ni Joseph na kay Ephraim pinatong ni Jacob ang kanang kamay niya, hindi niya yun nagustuhan. Hinawakan niya ang kamay ng tatay niya na nasa ulo ni Ephraim para ilipat sa ulo ni Manasseh. Sabi niya, "Tay, ito po ang panganay. Sa kanya niyo ipatong ang kanang kamay niyo." Pero tumanggi si Jacob at sinabi, "Oo anak, alam ko. Magiging malaking bansa ang lahi ni Manasseh. Pero magiging mas malaking bansa ang lahi ni Ephraim kesa sa kanya. Magiging maraming bansa ang lahi niya." Sabi pa ni Jacob, "Babanggitin ng mga Israelites ang pangalan niyo. Pag magdideclare sila ng blessing, sasabihin nila, maging kagaya sana kayo nina Ephraim at Manasseh." Sa ganung paraan, ginawang una ni Jacob si Ephraim kay Manasseh. Tapos sinabi ni Jacob kay Joseph, "Anak, malapit na akong mamatay. Pero kasama niyo ang Diyos at ibabalik niya kayo sa bayan ng mga ninuno niyo. Sa'yo ko ibibigay ang Shechem at hindi sa mga kapatid mo. Nakuha ko ang lugar na yon sa mga Amorites gamit ang espada at pana ko.